Paano kung ang pagkaing bubusog sa'yo, ito pala ang ikapapahamak mo? Sa mga nakalipas na linggo, ilang kaso ng food poisoning ang naiulat. Ano ang sanhi nito at paano makaiwas rito? Sa CCTV footage na ito sa Barangay 172 sa Tondo, Maynila, nitong July 20, 2022, makikitang nagkukumpulan ng ilang residente sa harapan ng isang tindahan ng Chicken Mami. Maya-maya pa, nagkagulo ang magkakapitbahay nang makitang nahilo at nagsuka ang isang babae. Sumunod na nahilo ang katabi nitong bata at tuluyan ng nawala ng malay. Ang itinuturong dahilan, ang Chicken Mami na nabili nila sa halagang 20 pesos. Makaligtas kaya sila at ano ang dahilan ng sinasabing pagkalason? Nahanap namin ang babaeng nakita sa CCTV na nahilo at nagsuka. Siya ang 18 years old na si Carla Tabiling na nagdadalang tao rin pala. Tanghalian po, gutom na rin ako. Umupo po ako, tumabi po ako sa kanya. Tapos po, order po ako ng isang, dapat order din po ako ng isa para doon po sa kinakasama ko. Bago kumain, may napansin daw siyang kakaiba sa itinitindang Chicken Mami ng kapitbahay. Sa pagpuangat po ng kaldero niya, medyo po natakot nga ako. Kasi po, kulay itim na po yung sabaw niya. Hindi ko po alam kung natural sa sibot po ba, sa katas, o doon po talaga sa manok. Kasi po may buto. Kaya hindi ko na lang po pinansin, then kumain na muna po ako. Maya-maya pa, unti-unti raw siyang nakaramdam ng kakaiba sa katawan. Kinakabahan ako, ba't gano'n? Gumagano yung puso ko, nagpapalpitate na. Para akong groggy, para akong lasing, nalalabanan ko lang kasi baka siguro sa iyo. Tapos pagkalakad ko, babagsak na ako, pero nilabanan ko lang kasi nahiya ka sa mga tao. Kaya ang lakad ko patagilid na gewang na. Buti may nakasalok mo sa akin kasi babagsak ako dun sa iyo. Hindi nagdududuwal na kayo? Hindi po, nagduduwal. Pati din po kayo? Pinakain kami ng asukal. Bukod kay Carla, ang senior citizen na si Aling Irma Rivera, nakabili at nakakain din ng Chicken Mami. Nakita nung asawa nung pamangking ko, nakalapirik yung mata ko. Lampot na ako, saka pinagpapawisan ako. Ngayon, takbo man sa ospital yan, mamatay si tita. Naiyak ako ng iyak, nararamdaman ko, iyak ako na iyak. Nagsasalita sila, naririnig ko, pero hindi ako makakilos. Wala, ano na yung katawan ko eh. Agad silang isinugod sa ospital. Kuha ang mga larawang ito nung naka-admit na si Carla. Hinang-hina at mapapansing naninilaw ang kanyang mga daliri. Ang sakit na po sa ulo, nagpapalpitate na yung puso namin. Tapos kahit po nandun pa lang kami saan, nag-iiba na po yung kulay namin. Tsaka po yung hingal na hingal kami. Pero ang mas ikinatakot ni Carla, ang pwedeng mangyari sa kanyang 4 na buwang ipinagbubuntis na anak. Sobrang takot na takot po ako nun. Pero pinakikiramdaman ko naman po siya sa loob. Kaya nag-ano na lang po ako, nagdadasal na lang din po ako nun. Parang okay na po yung baby ko kahit wag na lang po ako. Sa record ng Tondo General Hospital, umabot sa 16 ang nabiktima ng food poisoning sa Barangay 172. Sa paunang ulat ng ospital, food poison secondary to ingestion of noodle soup ang dahilan ng pagkakasakit ni Carla. Sa tindahan na ito ng Mami dito sa isang barangay sa Tondo, Maynila, nangyari yung insidente noong July 20 kung saan 16 ang naging biktima umano ng food poisoning. Sa 16 na yon, isa ang nasawi. Sa ngayon, nakasarado na itong tindahan. Isang person with disability o PWD ang nasawi ng bigyan ng Chicken Mami. May nagmalasakit po na tumingin sa itaas nila. Nakita po si ate na bumubula na po yung bibig. Sobrang sakit po. Lalo na po si ate, PWD. Hinanap ng reporter's notebook ang nagluto at nagbenta ng Chicken Mami. Humarap siya sa amin pero humiling siyang itago ang kanyang pagkakaroon. Kwento mo sa amin yung sitwasyon nung ang dami ng nahihilo, ang dami na nagsusukad. Ang gulo-gulo rito sa lugar. Ang gulo po talaga. Tapos nagkaguluhan na sila.
Tapos ako naman po, litong-lito kasi bakit? Sabi ko, saan nangyari? Ano nangyari? Dahil wala naman akong ideya na manggaling sa luto ko yun dahil ang tagal ko na nagtitinda. Bakit ngayon lang ako nagkaroon ng ganyang pangyayari? Paliwanag niya, wala naman siyang binagong sangkap sa kanyang itinitinda nung araw na nangyari ang insidente. Handa raw siyang makipagtulungan sa investigasyon. Paulit-ulit ko na po sinasabi sa kanila. Humingi po ako ng kapatawaran. Hindi ko man po kagustuhan yung nangyari. Handa naman akong tulungan sila ng kung ano po yung maabot ng makakaya kong tulong. Sa ngayon po, siguro hintayin muna po namin yung resulta ng ano. Kasi po, wala pa man resulta. Ang Department of Health o DOH nagsagawa na rin ng human sample test upang susuri upang matukoy kung carrier ba ng bakterya ang tindera ng Chicken Mommy. Ang resulta, ang nakuha natin ang agent na nakita natin, tinatawag nating Staphylococcus aureus. So, ang Staph aureus ay commonly nakikita sa mga balat natin, no? So, bakit may Staph aureus sa food? So, ibig sabihin, it's a sign that number one, improperly handled yung food, no? Posibleng galing doon sa food handler na i-transfer niya sa pagkain. malinaw daw na may nalabag ang tindera ng Chicken Mommy. Meron talaga, no? May violation talaga yon. Unfortunate na meron talaga tayo mga nagkasakit ng ospital, no? So, it's important, tama ka, na ito ay maibalik, no, sa ating food handler, no? Para malaman niya ano kaya yung dahilan. Agad namang ipinasara ng Manila City Health Office ang tindahan matapos ang insidente. Sa ngayon, hinihintay pa rin ang resulta ng food sample para matukoy kung anong kemikal o bakterya ang humalo sa pagkain. Tinest din natin yung pinakapagkain mismo, no? So, pag nakompleto natin yon, yan ay ibabalik natin, no, sa ating LGU. At yun nga, may local adaptation kasi ang mga sanitation code at base kung ano yung provisions or penalties niya, yun ang pwedeng ipataw doon sa ating food handler or sa food establishment mismo.